Breaking news mga kabayan. US military, dineploy sa border ng Mexico. Handa na nga bang i-take over ang Mexico border ng US military? Pangalawang breaking news, winarningan ang Pilipinas. Baka hindi na matuloy ang mga F-16 fighter jets deal dahil sa mga tariff na ipinataw ni President Donald Trump. Pangatlong breaking news, President Donald Trump, tinatarget ang mga Chinese ships sa kanyang bagong tariffs. Bakit kaya? Breaking news mga kabayan, main ammunition site ng Ukraine na wipe out nga ba sa pag-atake ng Russia? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagbabala ang Pilipinas na maaaring malagay sa alanganin ang 5.6 billion deal nito upang bumili ng F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos dahil sa panibagong serye ng taripa na iminungkahi ni Pangulong Donald Trump ng US. Nagdulot ito ng pangamba hindi lamang sa kinabukasan ng kasunduang militar, kundi pati na rin sa mas malawak na epekto ng patakaran ng US sa kalakalan pagdating sa mga ugnayang pangdepensa sa rehiyon ng Indo-Pacific. Binigyang diin ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na hinihikayat ng bansa ang mga trade officials ng magkabilang panig na pag-usapan kung paano natin maisasakatuparan ang buong prosesong ito. Binanggit niya na bagaman may $4.8 billion trade deficit ang US laban sa Pilipinas, ang nasabing kasunduan sa fighter jets ay makalilikha ng halos $1 billion surplus para sa Estados Unidos. Ito ay isang quid pro quo ayon kay Romualdez at dagdag pa niya na naniniwala siyang ipinahiwatig na ni Trump na layunin ng mga taripa na mabalanse ang kalakalan. Noong unang bahagi ng buwang ito, inaprubahan ng US ang pagbebenta ng F-16 Block 70 at 72 aircraft sa Pilipinas. Ang kasunduang ito ay pangunahing bahagi ng pagsusumikap ng Maynila na i-modernize ang puwersang panghimpapawid nito sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, kung saan patuloy na pinalalawak ng China ang presensyang militar nito. Nagbabala ang mga analyst na maaaring tumaas ng hindi direkta ang presyo ng mga fighter jets dahil sa komplikadong global supply chains na sangkot sa kanilang produksyon. Samantala, sa iba pang mga balita, noong nakaraang linggo, pinahintulutan ni Pangulong Trump ang militar na kontrolin ang isang 700-mile at 60-foot strip na bahagi ng lupang pagmamay-ari ng pamahalaan na umaabot mula California hanggang New Mexico. Ang utos ay nagsasaad na ang Estados Unidos ay inaatake mula sa iba't ibang banta. Layunin nitong iwasan ang pagbabawal sa paggamit ng militar sa pagpapatupad ng batas sa loob ng bansa, dahil ituturing na ngayon ang naturang lupain bilang isang military base. Bago ang kautusan, noong April 5 ay naghatid ang Army ng mahigit sa 50 armored striker fighting vehicles sa Fort Bliss sa El Paso ng Texas. Bagamat idinisenyo para sa labanan, sentro ito ng plano ni Trump upang iselyo ang timog na hangganan. Walang armas ang sistema. Ginagamit lamang ang kakayahan ng mga kamera para sa pag-scan at pag-detect, sabi ni Sergeant First Class Carlos Zamora. Isa sa mga sundalong gumagamit ng thermal at infrared cameras sa Striker upang mabantayan ang kahit pinakamaliit na kilos sa hangganan. May kakayahan daw ito na makakita kahit isang maliit na daga sa layong 1 milya ayon kay Zamora. Sa pamamagitan ng mga striker at sundalo, gumagawa si Trump ng hadlang sa hangganan na higit pa sa pader. Ang pagpasok ng mga migrante mula Mexico ay ituturing ng paglabag sa isang military installation na magbibigay daan sa mga sundalo na gumawa ng mga pag-aresto. Dati, trabaho ito ng US Border Patrol at ng mga lokal na pulisya. Ang bawat striker ay maaaring magsakay ng 9 na tao. Ang mga nasa Fort Bliss ay nananatili sa lugar, ngunit maaari silang magpatrolya kung kakailanganin ng Border Patrol. Pagkaupo niya para sa ikalawang termino, agad na nagdeklara si Trump ng national emergency sa kalapit na halos 2,000 mile long sa timog na hangganan at inutusan ang Department of Defense
na magpadala ng mga sundalo roon. Tinatayang 7,000 na mga Marines at sundalo ng Army ang ipinadala na upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Sa iba pang mga balita, inanunsyo ng Administrasyong Trump noong Huwebes ang pagpapataw ng bayarin sa mga barkong gawa sa China matapos ang investigasyon ng United States Trade Representative sa ilalim ng Administrasyong Biden-Trump na nagsabing ang mga kilos, pulisiya at gawain ng China ay hindi makatarungan at hadlang sa kalakalan ng US. Mahalaga ang barko at industriya ng pagpapadala sa economic security ng Amerika at sa malayang daloy ng kalakalan, sabi ni US Trade Representative Jamieson Greer. Ang aksyon ng Administrasyong Trump ay simula ng pagbawi ng dominasyon ng China, pagharap sa mga banta sa US supply chain at pagpapadala ng malinaw na mensahe sa pangangailangan para sa mga barkong gawa sa US. Ayon sa USTR, nakamit ng China ang dominasyon nito sa pamamagitan ng agresibo at target na pagtuon sa mga sektor na ito, na labis na nagpapahina sa kakayahan ng mga kumpanyang Amerikano, mga manggagawa at ang ekonomiya ng bansa. Ang bayarin ay ipapataw kada biyahe at hindi kada daungan gaya ng naunang mungkahi. Nagsimula ang mungkahing ito sa ilalim ng Administrasyong Biden at nagtapos sa isang ulat nitong Enero na nagsabing hindi patas ang kalamangan ng industriya ng paggawa ng barko ng China, kaya't binibigyang laya ang pamahalaan ng US na magpataw ng mabigat na bayarin sa mga barkong gawa sa China na dumarating sa mga port ng US. Ang orihinal na mungkahi ay naglalaman ng bayarin na hanggang $1 million para sa bawat biyaheng gagawin ng mga operator na pagmamay-ari ng China, tulad ng COSCO. Para naman sa mga non-Chinese-owned ocean carriers, ngunit may mga kasamang mga Chinese-built vessels, maaaring singilin sila ng hanggang $1.5 million sa bawat US port na kanilang tatahakin. Samantala, sa iba pang mga balita, sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon ng Middle East, muling naging sentro ng balita ang grupo ng Houthi matapos ang kanilang mga pag-atake laban sa Israel at sa mga barkong pandigma ng United States. Bagamat ipinagmamalaki ng Houthis ang kanilang mga matagumpay na opensiba, kapansin-pansin na wala silang naipakitang konkretong ebidensya ng pinsalang kanilang idinulot. Sa kabila nito, hindi rin ito binaliwala ng Estados Unidos. Bilang tugon, muling ginamit ng United States ang kanilang makapangyarihang B-2 stealth bombers upang isagawa ang mga misyon laban sa mga base ng Houthis sa Yemen. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US upang pigilan ang pagpapalakas ng mga militanteng grupo na sinasabing suportado ng Iran. Ang ugnayan ng mga pangyayaring ito ay hindi lamang umiikot sa pagitan ng Houthis at United States, kundi may malalim ding kaugnayan sa masalimuot na relasyon ng Israel, Saudi Arabia at Iran. Sa likod ng bawat atake at kontra-atake ay may masalimuot na larong geopolitikal na nagaganap, isang labanan ng impluensya, teknolohiya at kapangyarihan sa isa sa pinakamainit na bahagi ng mundo. Ang serye ng mga kaganapan na nag-ugat mula sa patuloy na kaguluhan sa Middle East ay mas lalong umiinit bunsod ng mga aksyon ng grupong Houthi laban sa Israel at United States. Isa sa mga pangunahing kaganapan ay ang pagpapahayag ng Houthis na sila ay matagumpay na nakapaglunsad ng mga pag-atake sa teritoryo ng Israel gamit ang mga long-range missiles at drone. Gayunpaman, nananatiling walang malinaw na ebidensya upang suportahan ang kanilang mga pahayag, bagay na nagdudulot ng pagdududa sa internasyonal na komunidad. Bilang tugon, inilunsad ng United States ang isang serye ng airstrikes laban sa mga target na itinuturing na pinagmumulan ng banta sa Red Sea at iba pang bahagi ng Yemen. Kabilang sa mga ginamit ng US sa mga operasyong ito ay ang B-2 stealth bombers. Isang makabagong sasakyang panghimpapawid na kilala sa kakayahan nitong makalusot sa mga radar at maglunsad ng eksaktong opensiba sa mga kritikal na target.
Ayon sa mga ulat, ang mga airstrike ng US ay nagresulta sa pagkasira ng ilang pasilidad ng Houthis na pinaniniwala ang ginagamit para sa pagpaplano at paglulunsad ng mga drone at missile attack. Samantala, patuloy na nagpapalakas ng presensya sa rehiyon ang US Navy, partikular sa Red Sea, upang protektahan ang kalayaan sa paglalayag at maiwasan ang paglala ng tensyon. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik ang Israel sa karamihan ng mga kaganapan, subalit malinaw na ang kanilang seguridad ay bahagi ng mga konsiderasyong isinasaalang-alang ng US sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Ang mga aksyong ito ay nagpapakita ng masusing koordinasyon at alyansa sa pagitan ng dalawang bansa laban sa mga grupong itinuturing nilang banta sa rehiyon. Ang patuloy na bakbakan sa pagitan ng Houthis at United States ay hindi lamang nagpapakita ng hidwaan sa pagitan ng dalawang panig, kundi nagsisilbi ring senyales ng mas malawak pang labanan ng impluensya at kapangyarihan sa Middle East. Isang rehiyon na matagal nang nababalot ng sigalot, alyansa at interes ng mga makapangyarihang bansa. Ang B-2 stealth bomber, na kilala rin bilang B-2 Spirit, ay isa sa mga pinaka-advance at makapangyarihang sasakyang panghimpapawid ng United States Air Force. Dinisenyo ito para sa stealth capability o sa madaling sabi, hindi ito madaling madetect ng mga radar. Kaya't malaking bentahe ito sa mga misyon kung saan ang sorpresa at lihim na pag-atake ay mahalaga. May kakayahan itong magdala ng malalaking kargamento ng armas, kabilang na ang mga precision-guided bombs at nuclear weapons, habang nananatiling undetectable sa radar systems ng kalaban. Isa sa mga pangunahing katangian ng B-2 ay ang flying wing design na nagbibigay dito ng kakaibang anyo at mahusay na aerodynamics. Dahil dito, mas mahirap itong matukoy ng mga air defense system, kahit pa sa mga bansang may advanced na teknolohiya. Bukod pa rito, mayroon din itong long-range capability na nagpapahintulot sa sasakyang lumipad ng libu-libong kilometro nang hindi kinakailangang mag-refuel agad. Sa konteksto ng operasyong isinagawa ng United States laban sa Houthis, ang B-2 stealth bomber ay ginamit upang magsagawa ng high-precision airstrikes laban sa mga target na pinaniniwala ang may kaugnayan sa mga missile at drone operations ng grupo. Dahil sa kakayahan nitong makaatake ng eksakto sa mga kritikal na pasilidad habang nananatiling ligtas mula sa mga anti-air defenses, naging ideal ang paggamit ng B-2 sa mga ganitong klase ng misyon. Hindi lamang ito simbolo ng teknolohikal na lakas ng United States, kundi isa ring patunay ng determinasyon nitong supilin ang mga banta sa seguridad ng mga kaalyado nito tulad ng Israel. Gayon din ang pagprotekta sa mga pandaigdigang ruta ng kalakalan sa Red Sea. Ang presensya ng B-2 sa operasyon ay nagpapahiwatig ng matinding seryosong pagtugon ng US sa mga agresibong hakbang ng mga grupong tulad ng Houthis. Sa kabuuan, ang papel na ginampanan ng B-2 stealth bomber sa mga airstrike ay nagpapakita hindi lamang ng kakayahang militar, kundi pati na rin ng diskarte at teknolohikal na bentahe ng United States sa makabagong digmaan. Ang isinagawang operasyon ng United States laban sa Houthis gamit ang mga advanced na kagamitan tulad ng B-2 stealth bomber ay nagdulot ng iba't ibang epekto sa lokal, regional at pandaigdigang antas. Ang mga airstrike na inilunsad ay may layuning pahinain ang kakayahan ng Houthis na magsagawa ng mga pag-atake, lalo na sa mga barkong dumaraan sa Red Sea, na isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Sa panig ng mga Houthis, iniulat na ilang pasilidad na pinaniniwala ang ginagamit para sa paggawa at paglulunsad ng mga missile at drone ang nasira. Ito ay maaaring magresulta sa pansamantalang paghina ng kanilang operasyong militar. Gayunpaman, dahil sa kakayahan ng grupo na mabilis na mag-adapt at ang kanilang malawak na network ng mga taga-suporta, hindi ito nangangahulugan ng ganap na pagkawala ng banta mula sa kanila. Sa rehiyon ng Middle East, lalong tumindi ang tensyon.
ang pagkilos ng United States ay nakita ng ilan bilang isang lehitimong hakbang upang ipagtanggol ang internasyonal na kalakalan at mga kaalyado nito gaya ng Israel. Ngunit sa kabilang banda, may mga bansang nagpahayag ng pag-aalala na maaaring magdulot ito ng mas malawak na labanan o mas matinding sagupaan sa rehiyon. Ang mga mamamayan sa ilang lugar sa Yemen ay nagulat ng takot at pangamba sa posibleng paglala ng karahasan. Sa pandaigdigang perspektibo, ang operasyon ay nagpadala ng malakas na mensahe tungkol sa kakayahan at kahandaang militar ng United States na gumamit ng advanced na teknolohiya upang ipagtanggol ang mga interes nito. Pinatunayan din nito ang kahalagahan ng mga stealth aircraft tulad ng B-2 sa modernong digmaan kung saan ang bilis, lihim na pagkilos at mataas na presisyon ay kritikal sa tagumpay ng isang misyon. Sa kabila ng tagumpay sa operasyong militar, patuloy na ipinapaalala ng mga eksperto na hindi sapat ang lakas militar upang masolusyunan ang ugat ng mga alitan sa rehiyon. Kailangan din ng diplomatikong aksyon, pag-unawa sa lokal na konteksto, at pagbibigay ng tulong upang matigil ang tuluyang paglala ng krisis. Sa kabuuan, ang epekto ng mga operasyon laban sa Houthis ay malawak at komplikado. Nagdulot ito ng taktikal na tagumpay, ngunit nagiiwan din ng mga tanong tungkol sa pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang B-2 Spirit Stealth Bomber ay isa sa mga pinakapambihirang eroplano ng militar na ginawa ng United States. Kilala ito hindi lamang sa kanyang natatanging disenyo, kundi lalo na sa kanyang kakayahang magsagawa ng mga misyon sa ilalim ng matinding panganib nang hindi agad natutukoy ng mga radar. Ang teknolohiya sa likod ng B-2 ay isang halimbawa ng pinakamataas na antas ng inobasyon sa larangan ng modernong digmaan. Isa sa mga pangunahing katangian ng B-2 ay ang stealth technology nito. Ang hugis nitong parang pakpak na walang buntot ay dinisenyo upang mabawasan ang radar cross-section na nangangahulugang mahirap itong matukoy ng mga radar system ng kalaban. Gamit din nito ang mga materyales na may kakayahang sumipsip o magpahina ng radar waves, kaya't mas lalo pang tumataas ang kakayahan nitong makalapit sa target nang hindi agad namamalayan. Bukod sa anyo, may taglay din itong advanced avionics system, kabilang ang mga high-tech na sensors, navigation equipment at electronic warfare capabilities. Pinapayagan nito ang B-2 na magsagawa ng mga misyon kahit sa malalayong distansya at sa ilalim ng madilim o masamang lagay ng panahon. Maari rin itong lumipad ng libu-libong kilometro nang hindi kinakailangang mag-refuel agad, at kung kinakailangan, may kakayahan itong mag-refuel habang nasa ere. Pagdating sa armamento, ang B-2 ay kayang magdala ng iba't ibang uri ng sandata depende sa misyon. Kabilang dito ang Joint Direct Attack Munition, mga bomba na may precision guidance gamit ang GPS para sa mataas na antas ng accuracy. Ang pangalawa ay ang Massive Ordnance Penetrator, isang napakalakas na bomba na kayang sumira sa mga malalalim na underground bunkers. Ang sunod ay ang B-61 at BA-3 nuclear bombs. Bilang bahagi ng nuclear deterrence strategy ng United States, ang B-2 ay may kakayahang magdala at maglunsad ng nuclear weapons kung kinakailangan. Ang isa pa ay ang Joint Air-to-Surface Standoff Missile, long-range, precision-guided missiles na kayang tamaan ang target mula sa malayo nang hindi nalalagay sa panganib ang eroplano. Ang kombinasyon ng stealth, advanced electronics at kakayahan sa precision strike ang dahilan kung bakit ang B-2 ay itinuturing na isa sa pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang asset ng United States Air Force. Bagamat napakamahal ng paggawa at pagpapanatili nito, pinapakita naman ng bawat misyon nito kung paano maaring baguhin ng teknolohiya ang takbo ng isang labanan. Tahimik ngunit epektibo, malayo ngunit tumpak, at higit sa lahat, halos hindi maabot ng kalaban. Ang paggamit ng B-2 sa mga operasyon laban sa Houthis ay patunay ng papel nito sa mga high-value at high-risk missions kung saan kailangan ang tiyak na tagumpay na may pinakamababang panganib para sa mga piloto at tropa ng US.
Ang paggamit ng B-2 stealth bomber ng United States laban sa mga Houthis sa Yemen ay isang malinaw na pagpapakita ng makabagong anyo ng digmaan sa kasalukuyang panahon. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mataas na teknolohiya, estratehikong pagplano at kahusayan sa operasyon na ipakita ng B2 kung paanong maaaring isagawa ang mga sensitibong misyon ng may mataas na antas ng tagumpay at minimal na panganib sa sariling puwersa. Mula sa mga pangunahing kaganapan sa rehiyon hanggang sa aktwal na papel na ginampanan ng B2 sa mga operasyon, lumilitaw ang eroplano bilang simbolo ng military superiority ng United States. Hindi lamang ito isang kasangkapan sa pag-atake kundi isang instrumento ng deterrence, isang mensahe sa mga kalaban na kahit sa pinakamalayong dako ng mundo, kayang tumugon ng mabilis, eksakto at may lakas. Gayunman, habang pinupuri ang kahusayan ng teknolohiya, hindi rin maikakaila ang mga etikal, pampulitika at panlipunang implikasyon ng paggamit ng ganitong uri ng sandata. Ang epekto sa mga sibilyan ay ang paglubha ng tensyon sa rehiyon at ang patuloy na tanong kung kailan o paano dapat gamitin ang kapangyarihang militar ay mga usapin na dapat laging isaalang-alang. Sa kabuuan, ang B-2 stealth bomber ay hindi lamang isang makina ng digmaan. Ito ay isang representasyon ng kapangyarihan, disiplina at panibagong anyo ng geopolitikal na pamumuno. Sa mga susunod na taon, mananatili itong mahalagang bahagi ng arsenal ng United States habang patuloy ding hinahamon ng mundo ang balanse sa pagitan ng kapangyarihan at responsibilidad.